Ayaw na sanang payagan ni Mang Berting ang dalaga niyang anak na si Badet na bumalik ito sa pinapasukang mansyon na pag-aari ng isang mayamang negosyante na si Don Bitong. Pero wala siyang magagawa dahil baon sila dito sa utang. Bukod doon ay nakasanla pa sa Don ang kanilang sinasakang lupa, kaya labag man sa kalooban ng matanda ay pikit mata na lamang niyang binibigyan ng pahintulot ang dalaga na magtrabaho maski alam niyang pwedeng manganib ang buhay nito sa kamay ng malupit na negosyante. Itay, huwag niyo po akong alalahanin. Gaya ng laging sinasabi ko sa inyo na kaya ko pong pangalagaan at protektahan ang aking sarili laban sa mga magtatangka na masama sa akin. Kaya ipanatag po ninyo inyong kalooban. Baka mapano po kayo. Pilit na lamang na pinapakalma ng matanda ang sarili para itago sa anak ang tunay na nararamdaman at nang hindi rin ito mag-alala sa kanya. Ayaw niyang habang nasa trabaho si Badet ay siya pa ang inaalala nito. Nagbakasyon lamang ang dalaga ng 1 linggo sa kanilang bahay para ipahinga ang sarili dahil sa nagkakalagnat ito. Ngayong magaling na siya ay pinababalik na siya ni Don Bitong. Sa edad na 70 ay kilala na ni Mang Berting ang pagkatao ni Don Bitong simula pagkabata. Nasa edad 30 na siya noong nasa 10 taong gulang pa lamang ang Don, at sa murang edad nito ay makikita talaga ang masama nitong ugali. Wala ding gustong makipaglaro noon sa kanyang mga bata dahil sa nananakit ito kapag may hindi siya nagustuhan. Mas lalong sumama ang kanyang ugali dahil sa pang-spoiled sa kanya ng kanyang mga magulang. Lahat ng gusto nito ay kanilang ibinibigay. Ang akala ng karamihan na sa pagkamatay ng mga magulang ni Don Bitong sa pamamagitan ng pag-ambush sa mga ito ng mga rebelde dahil sa kasamaan ng kanilang ugali, pero malaking pagkakamali pala. Habang nadadagdag ang edad nito, ay mas lalong sumasama ang kanyang pagkatao. Bali-balita ding ang negosyanteng lalaki ang may kagagawan sa mga natatagpuang patay na mga babae na hinihinalang ginagahasa muna bago itinatapon sa mga bakanting lote. Marami kasi itong tauhan at koneksyon kaya hindi mahuli-huli ng mga pulis. Malaki kasi ang kanyang ipinapatong na pera sa mga ito para hindi siya pakialaman. Magandang hapon po, Don Bitong. Pasensya na po kung ngayon lang ako nakabalik. Inasikaso ko po kasi mga gamit ko eh. At saka... Bilisan mo na! At mag-umpisa ka na kagad na magtrabaho. Marami ka ng absent kaya bumawi ka. Sayang ang pinapasahod ko sa'yo. Opo, Don Bitong. Nakikita ng dalaga na sa kabila ng pagsusungit ng kanyang mayamang amo ay hindi pa rin maalis ang malalagkit nitong tingin sa kanya. Ipinagkibit balikat na lamang yon ni Badet at iniiwasan na lamang niyang mapag-isa sa isang lugar, lalo na kapag malapit ito sa kwarto ng kanyang amo. Isang araw, habang abala sa paglilinis sa likod ng bahay ang dalaga, bigla na lamang may humipo sa kanyang balakang. Paglikod niya ay ang isa sa pinagkakatiwalaang tauhan ni Don Bitong ang naroroon na tila ba nakainom at may tangkang masamang gawin sa kanya. Ano ba, Julio? Napakabastos mo naman. Umalis ka nga rito kung ayaw mong isubong kita kay Don Bitong. Pero hindi siya pinakinggan ng lalaki. Bagkus marahan siyang nilapitan nito hanggang sa siya ay makorner. Sinabi nito sa dalaga na pabulong na pagbigyan lamang siya nito kung ayaw niyang may mangyaring masama sa kanya, kasabay ng paglabas nito ng isang patalim mula sa tagiliran. Huwag, Julio, maawa ka. Huwag mong sirain ang kinabukasan ko. Ako lang inaasahan ng aking ama. Parang awa mo na. Huwag! Nagpatuloy pa rin ang paglapit ng lalaki at nang akma na nitong sisirain ang damit ng dalaga, natigilan siya nang marinig ang isang sigaw. Julio!
Anong ginagawa mo kay Badet, ha? Walang iya ka. Hindi kita siniswelduhan para manyakin ang mga katulong ko. Balasubas! Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid. Napatili naman si Badet nang bigla na lamang bumagsak sa harapan niya si Julio na sapo-sapo ang kanyang kanang hita na may tama ng baril. Nagmamakaawa ito sa Don na huwag papatayin. Tumawag naman ng ibang mga tauhan ang mayamang lalaki. Saka pinakaladkad ang binarilyang lalaki para dalhin sa basement. Salamat po, Don Bitong. Sige na, ayusin mo na ang sarili mo at bumalik ka na sa trabaho. Huwag kang mag-alala. Hindi ka na muling mapagtatangkaan pa ni Julio ng masama. Ipinapangako ko yan sa'yo. Tumango na lamang si Badet na umiiyak pa rin. Masakit kasi sa kanya ang kamuntikang pagkasira ng kanyang dangal at sa lalaking hindi pa niya mahal at may masama pang pag-uugali. Samantala, sa basement naman kung saan dinala si Julio ay dinig na dinig ni Don Bitong habang ito ay papasok sa pintuan na abalang binubugbog ang lalaki ng iba niyang mga tauhan. Maski paulit-ulit na nagmamakaawa ay hindi nila pinapakinggan ang dati nilang kasamahan na isa-isang pagkakamali lamang ay malalagay sa alanganin ang buhay. Ang daming babaeng pagdanasaan mo at pagtatangkaan. Si Badet pa! Alam mo namang pinapahinog ko muna yan. Hindi ba? Bago ko pitasin, tapos lalawayan mo lang na walang kahirap-hirap. Hindi naman ligid sa'yo, Julio, kung anong ginagawa ko sa mga taong sumusuway sa akin, lalo na pagdating sa mga babae. Kaya pasensyahan tayo, bata. Sige na! Dali na yan kung saan siya dapat nararapat. Nagpumiglas at huminging muli ng kapatawaran si Julio sa kanyang amo. Subalit hindi na siya pinakinggan nito. Pakaladkad naman habang patuloy na binubugbog ang lalaki na dinadala sa kung saan. Simula ng araw na yon ay hindi na muling nakita pa ni Badet ang lalaking nagtangka sa kanya ng masama. Tinutuo talaga ng kanyang amo ang sinabi nito na hindi na siya muling magugulo pa ni Julio. Nagdaan pa ang mga araw hanggang sa buwan na ang lumipas. Habang tumatagal ay mas lalo namang gumaganda ang hubog ng pangangatawan ni Badet dahil nababatak ito ng gusto sa pagtatrabaho. Mas lalo namang lumalala ang pagnanasa ng Don na maangkin ang dalaga sa lalong madaling panahon at sa nakatakdang oras. Badet, halika nga muna sandali. Bakit po, Don Bitong? May ipag-uutos po ba kayo? Wala naman. Tatanungin ko lang kung kailan ka ulit magbabakasyon sa inyo. Baka kako, namimiss mo na naman ang iyong ama. Naninibago si Badet sa ipinapakitang kabaitan ng kanyang amo ng mga sandaling yun. Dahil hindi naman ganito ang pagkakakilala niya rito, simulat sa pool. Nakaramdam tuloy siya ng takot dahil baka sa likod ng ipinapakitang maganda ng matanda ay may kaakibat palang banta sa kanyang buhay. Saka na po ulit siguro kapag nabayaran ko ng pagkakasanla ng lupa namin sa inyo at makapag-ipon ng kaunting pera para may maiwan ako kay ama. Bakit niyo po pala natanong, Don Bitong? Wala naman. O siya, kapag may balak ka magsabi ka lang. At kung kailangan mo ng pera, ay huwag kang magdalawang isip na sabihan ako, ha? Opo, Don Bitong. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Sige po. Nakatungo ang dalaga na umalis para balikan ang naiwanang ginagawa. Pinasadahan naman siya ng Don mula ulo hanggang paa habang nakangiting hinihimas ang bigote. Ay, ang ganda mo talaga, Badet. Kaya nga pinapahinog pa kita ng husto Saka na kita pipitasin kapag hitik na hitik ka na para hindi naman masayang ang pagtitiis ko na matagal. Ako lang ang dapat na umangkin sa'yo, Badet. Ako lang at wala nang iba pa.
Papatayin ko ang maski sinong magtatangkang unahan ako sa'yo. Sinusumpa ko yan. Walang kaalam-alam ang inosenteng dalaga sa masamang intensyon sa kanya ng mayamang amo. Lingid din sa kanyang kaalaman na nabibilang na ang mga araw na buo pa ang kanyang dignidad at malapit na itong sirain ng matandang lalaki gamit ang puwersa at ahas kung ito'y magtatagumpay. Ilang buwan pa ang ginugol ni Badet sa pagtatrabaho hanggang sa mabayaran na niya ang pagkakautang nila kay Don Bitong. Kaya naman, naglakas loob ang dalaga na magpaalam sa amo upang magbakasyon ng ilang araw. Wala namang pagtutol ang nagmula sa matandang lalaki. Ay magbakasyon ka hanggat gusto mo, Badet. Ito ang pera. Bonus mo yan dahil sa magandang ipinapakita mo sa pagtatrabaho. Ay, salamat po Don Bitong. Nag-alala pa kayo. Pero wag na ho. Total may kaunting ipon naman ako dito eh. Tanggapin mo na, Badet. Kilala mo ako. Ayaw ko nang napapahiya. Huwag kang mag-alala. Pagbalik mo ay mag-iiba ng takbo ng iyong trabaho. Giginhawa ka na at hindi na mapapagod ang husto. Sige po. Salamat po ulit dito sa pera. Ramdam ng dalaga na may laman ang bawat binibitawang salita sa kanya ni Don Bitong. Masama ang kutob nito sa nais mangyari ng kanyang amo. Nagdadalawang isip tuloy siyang bumalik pa sa mansyon ng mga sandaling yon para sa kanyang kaligtasan. Bago pa siya makalabas ng tarangkahan, ay muli niyang narinig ang boses ng kanyang amo na habilin at may halong pagbabanta. Badet, huwag mo sanang tangkain o maski isipin man labang na hindi ka na ulit babalik pa dito sa mansyon, ha? Alalahanin mo, makapangyarihan akong tao. Kaya ko kayong ipapatay ng iyong ama kung gugustuhin ko. Siya, sige, makakaalis ka na. Tumango na lamang ang dalaga na hindi makatingin ng diretsyo kay Don Bitong na may nakakalokong ngiti sa mga labi. Habang binabagtas ni Badet ang kahabaan ng kalsada pauwi sa kanilang lugar na nakasakay sa isang tricycle, tila ba may nararamdaman siyang kakaiba buhat ng aksidenteng masulyapan niya ang isang matanda sa paradahan kaninang sumakay siya. Tinatansya ng dalaga na nasa edad na 80 ang lalaking matanda na may mahabang puting buhok, bigote at balbas, pero ang kasuotan nito ay mahaba rin pero gusgusin. May hawak din itong tungkod na medyo mahaba pero sa dulo ay kakaiba ang disenyo. Dahil sa hindi naman niya yun kilala at aksidente lamang niya itong nakabanggaan ng paningin, ipinagsawalang bahala na lamang niya yun. Subalit tuwing tumitingin siya sa gilid ng kalsadang nadaraanan, para bang lagi niyang nakikita ang mukha ng matanda sa mga taong kanyang nasusulyapan. Binabalikan pa nga niya ang mga ito ng tingin at talagang iisa lamang ang kanyang nakikita, ang matandang lalaking kanina sa paradahan ng tricycle. Ano bang nangyayari sa iyo, Badet? Mukhang masyado ka nang na-stress kay Don Bitong ah. Kalma lang, pwede. Huwag ka na mag-isip masyado. Subalit hindi pa rin nagbabago ang sitwasyon. Ang panghuling taong kanyang nakita bago siya bumaba ng tricycle ay walang iba kung hindi ang matanda pa rin. Pagkabayad niya sa driver at pagkaalis, sinulyapan ulit niya ang matandang yon at ang akala lamang niyang namamalikmata lamang siya ay hindi pala dahil bigla na lamang itong ngumiti sa kanya. Kaya naman dali-dali siyang dumiretso sa pintuan ng kanilang bahay, saka sunod-sunod ang kanyang ginawang pagkatok doon. Kaagad naman siyang pinagbuksan ng amang si Mang Berting, saka siya nito tinanong na may pagtataka. Nang muling balingan ng dalaga ang matandang nakatayo sa labasan, ay wala na ito roon. Kaya naman huminga na lamang siya ng malalim. Sa kanya sinagot ang ama. Wala po, Itay. Pagod lang siguro ako sa trabaho. Magandang tanghali po pala. Kumusta po kayo? Mano po, Tay?
Sumagot naman ang ama na maayos lang ito. Pagpasok sa loob ng bahay, si Badet na ang nagsara ng pinto. Pero bago niya ito tuluyang maisara, napatingin pa siya sa loob at ganun na lamang ang kanyang gulat nang makita niyang muli ang matandang lalaki na nakatayo pero malapit na ito sa kanilang pintuan. Dala ng labis na pagkabigla, medyo napalakas ang pagkakatulak niya sa pinto, dahilan para mapalingon sa kanya si Mang Berting na halatang nagulat din sa malakas na kalabog ng pintuan, lalong-lalo na sa kakaibang ikinikilos ng kanyang dalagang anak. Muling napatanong si Mang Berting kay Badet kung ayos lang ba talaga ito. Tumango naman ang dalaga na may pilit ng ngiti saka bumuntong hininga ng malalim bago naglakad papunta sa kanyang silid. Subalit nakakatatlong hakbang pa lamang siya nang biglang may kumatok sa pintuan. Napatingin siyang muli sa kanyang ama na tila ba inuutusan siyang pagbuksan yon, pero hindi maihakbang ng dalaga ang kanyang mga paa na tila ba naipako na ito sa kanyang kinatatayuan. Napailing na lamang si Mang Berting na labis na talagang naninibago sa ikinikilos ng anak, kaya ito na mismo ang nagkusang nagbukas ng pintuan. Tay! Wag! Wala sa kanyang sariling pinigilan ni Badet si Mang Berting, pero tiningnan lang siya ng ama na nakakunot ang noo, pero unti-unti na nitong binuksan ng pintuan. Bumungad naman ang matandang lalaking nagpalaki sa mga mata ng dalaga. Ikaw? Bakit? Anong kailangan mo po sa akin? At kanina mo pa ako sinusundan? Natatakot na ako. Alam mo po ba yung tatang, ha? Isang ngiti lamang ang itinugon ng matanda, samantalang si Mang Berting ay mas lalong naguluhan sa nangyayari sa anak. Pero sa isang pagpitik ng daliri ng matandang lalaki ay tila ba nahipnotismo ang tatay ni Badet na parang walang nangyayaring kakaiba saka pinapasok siya nito. Salamat, Berting, sa pagpapapasok sa akin sa inyong bahay. Napatango naman pero hindi nagsasalita si Mang Berting. Sa kanya binalingan ng tingin si Badet bago ito nagpunta ng kusina. Kilala mo po ang tatay ko? Sino po ba talaga kayo? Tawagin mo na lamang akong Tata Islao, iha. Hindi ko kilala ang iyong ama, pero malaki ang may tutulong ko sa inyo. Ganon ka rin sa akin. Tulong? Ano hong tulong? Ni hindi ko nga kayo kilala, kaya paano ko kayo pagkakatiwalaan? Mamaya, nagpapanggap lamang kayo mabuting tao, pero ang totoo niyan, may binabalak kayong masama. Sa ayaw at sa gusto mo, iha, ay mananatili ako rito para protektahan kayo ng iyong ama. Hindi ka na rin babalik sa iyong pinagtatrabaho ang mansyon dahil panganib lamang ang naghihintay sa iyo roon. Badet, tama ka nang narinig. Nasa panganib ang inyong buhay ng iyong ama na si Berting. Sandali po. Mukha yatang marami kang alam tungkol sa akin. Paano niyo po nalaman ang pinagtatrabahuan ko at ang pangalan ko? Matagal niyo siguro ko sinusubaybayan, no? Sabihin na nating ganun na nga. Pero ang totoo ay matagal na kitang hinahanap. Inilabas mula sa loob ng damit ni Tata Islao ang isang gintong medalyon na may mga bato sa gitna ng iba-ibang kulay. Isa akong ermitanyo. Ang gintong medalyong ito ay may bertud. Taglay nito ang kakayahan ng isang malakas na nilalang upang lumaban sa mga masasamang nilalang tulad ng mga aswang. Nagbibigay din ito ng swerte at proteksyon para hindi basta-basta mapahamak. Badet, inuulit ko, nasa panganib ang buhay ninyong mag-ama. Hindi makaimik si Badet sa mga revelasyong naririnig. Naguguluhan pa rin ito dahil sa mga nangyayari. Napaisip pa siya na baka manghuhula lamang ang matanda o di kaya'y talagang minamanmanan siya nito noon pa man. Badet, iha, asa loob ako ng isang sumpa.
Ang totoo'y isa akong binatang manunugis. Dahil sa pag-abuso ko dati sa paggamit ng aking kapangyarihan para sa kapilyohan sa mga babae, kusa ako nitong isinumpa at ginawang matandang ermitanyo. Sakalang babalik ang aking tunay na anyo kapag nakita ko na ang susi ng aking pagbabago. Hindi ko alam kung paano, pero base sa sinabi ng gintong medalyon sa aking isipan, isang dalaga ang tutulong sa akin para mahanap yon. Pero sa paraang hindi ko alam dahil hindi nito sinabi sa akin. Sa tingin ko'y ikaw ang dalagang tinutukoy, kaya kailangan kitang proteksyonan sa panganib para makabalik ako sa tunay kong anyo. Huwag kang mag-alala. Wala akong balak na masama sa inyo ni Berting. Pangako. Sa hindi malamang dahilan, ay tila nabunutan ng tinik sa lalamunan si Badet nang makahinga ito ng maluwag. Napangiti pa ito sa matandang ermitanyo na kaagad gumaan ang pakiramdam niya rito. Salamat po, Tata Islaw. At sana ngayon nagsasabi kayo ng totoo. Kung ano man ang may tutulong ko, magsabi lamang po kayo at gagawin ko rin ang aking makakaya. Basta bigyan niyo po kami ni Itay ng proteksyon laban sa mga masasama. Oo, Iha. Basta wag ka nang bumalik ng mansyon dahil siguradong kapahamakan ang naghihintay sa iyo sa kamay ni Don Bitong. Maitangka siyang halayin ka at gawing parausan. Kapag nandito kayo sa inyong bahay, ay ako nang bahalang magbigay sa inyo ng kaligtasan. Ipinapangako ko yan. Hindi ko po talaga alam kung paano nyo nalalaman ang lahat ng ito. Pero aaminin kong matagal ko nang nararamdaman na may balak sa aking masama si Don Bitong. Pero dahil sa kakapusan ng pera, sumugal ako magtrabaho sa kanya. At sa awa ng Diyos ay hindi pa naman ako napapahamak. Ikaw na po siguro ang kasagutan na ibinibigay sa akin para mapangalagaan ko ang aking dangal at hindi malugmok sa putikan. Ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na ako sa iyo, Tata Islaw. Magtulungan tayo, Iha. Basta ang hiling ko lamang ay huwag kang lalayo sa akin. Saka lang kasi gumagana ang aking gintong medalyon kapag nasa malapit kita. Makakaasa po kayo, Tata Islaw. Naputol ang seryosong pag-uusap ng dalawa nang bumalik na si Mang Berting galing sa kusina na may daladalang pagkain. Paglapag nito sa lamesa, ay nakisalo na rin ang ermitanyo sa pananghalian. Pagkatapos kumain, nagpaalam si Tata Islaw sa mag-ama na lalabas muna saglit at may gagawin lamang siyang importante sa paligid ng bahay. Pumayag naman sina Badet at Mang Berting na nagpasyang maghugas na lamang ng kanilang pinagkainan habang hinihintay ang pagbabalik ng matandang bago nilang kakilala. Pero magaan na kaagad ang loob nila rito dahil maaliwalas naman ang presensya nito sa kanilang pandama. Lumipas ang 1 linggo. Hindi na nahintay pa ni Don Bitong si Badet, kaya't nagpuyos ang kalooban nito sa galit dahil baka mabulilyaso pa ang kanyang mga pinaplano. Dahil sa gusto niyang makasiguro na matutupad yon, agad niyang tinawag at tinipon ang kanyang mga tauhan para utusan. Puntahan niyo si Badet sa kanilang lugar. Baka naubusan niyo ng pera kaya walang pamasahing bumalik rito. Gamitin niyo ang isa sa aking mga sasakyan para sundin siya. Ito ang pakakatandaan ninyo, ha? Kahit na anong mangyari, ay na wag kayong babalik rito nang hindi siya kasama. Maski kunin niyo sa santong paspasan, kung ayaw niyang sumama, gawin ninyo. Kung hahadlang ang kanyang ama, huwag kayong magdalawang isip na paslangin ito. Lahat ng humarang, itumba ninyo. Maliwanag naman siguro sa inyo ang lahat, hindi ba? O siya, sige. Kumilos na kayo ngayon din. Isa-isang kinuha ng mga kalalakihan ang mahahaba nilang mga baril, saka sila sumakay sa isang puting closed van. Namutawi naman ang ngiti sa mga labi ng Don dahil sa nakikita na niya ang kasalukuyan
na mapagtatagumpayan niyang maangkin ang katawan ni Badet sa pagsapit ng nakatakdang araw na isa sa katuparan niya ito. Mabilis namang nakarating sa lugar ni Badet ang mga armadong kalalakihan na tauhan ni Don Bitong. Pagkababa ng mga ito sa sasakyan ay kaagad nilang pinuntahan ang bahay. Nag-iisa lang kasi ang bahay ni Badet na malayo sa kabihasnan at nasa gitna ito ng kanilang kalupaan. Wala ding elektrisidad at tanging solar panel at maliit na baterya ng sasakyan na pinag-ipunang ipinundar ng dalaga ang pinagkukuhaanan nila ng ilaw sa gabi. Lingid sa kanilang kaalaman na matagal na silang napaghandaan ni Tata Islao. Nakailang katok pa ang nagawa ng mga ito at nang mainip, walang pakundangan nilang sinira ang pintuan ng munting bahay. Pero maski anong halughog nila, ay hindi nila makita si Mang Berting at Badet. Nakapaglagay na kasi ang matandang ermitanyo ng orasyong sa bulag para sa mag-ama. Nakatayo lamang ang mga ito sa isang sulok habang nakangiting pinapanood ang mga kalalakihan. Nakaisip naman ang kapilyuhan ng dalaga. Dahan-dahan niyang nilapitan ang isa sa mga lalaki, sa kanya ito mabilis na binatukan. Napasapaw kaagad ang lalaki sa nanakit niyang batok at paglingon nito sa kanyang likuran ay nakita niya ang kasamahang nakangiti naman, kaya kaagad niya itong sinapak sa muka na ikinagulat ng iba. Halos hindi mapigilan ni Badet ang mapatawa dahil sa nangyayari. Mabuti na lamang at nagagawa pa niyang takpan ng bibig para hindi makagawa ng ingay. Napailing na lamang si Tata Islao at Mang Berting habang nakangiting pinagmamasdan ang pilyang dalaga. Nasa pagtatalo ang mga kalalakihan nang dahang-dahang hawakan ni Badet ang isang plurera, sa kanya ito iniangat sa ere. Sa pag-aakalang may multo, nagsitulakan ang mga armadong kalalakihan at nagpaunahang lumabas ng bahay saka kumaripas ng takbo. Hindi din nila alam kung paano susuot sa loob ng sasakyan dahil hindi nila mabuksan-buksan ang pintuan nito dahil sa panginginig at pagkataranta. Pero ilang segundo lamang ay nagawa din nilang makasakay, saka mabilis na pinaharurot ang sasakyan. Doon na hindi natin pinabadet ang kanyang halakhak, pati na rin sina Tata Islao at Mang Berting ay nahawa sa kaligayahan ng dalaga. Nakita niyo ang mga tsura nila, Itay? Tata Islao? Parang kamatis sa pula ang mga mukha nila. Mga takot pala sa multo. Akala mo kung sinong malalaki at manatapang. May pagkapilya ka rin pala, Badet, ha? Sino ba namang hindi matatakot sa ginawa mo? Hindi ka nila nakikita kaya sa paningin nila lumulutang ng mag-isa ang plorera na binuhat mo. Mas lalong napahalakhak ang dalaga. Napapailing na lamang ulit si Mang Berting na hindi naman niya magawang pagalitan o pagsabihan man lang ang anak dahil nakatulong naman kahit na papaano ang ginawa nito para itaboy ang mga armadong lalaki. Pero Badet, kailangan mo lang mag-ingat ngayon ng doble dahil nag-uumpisa na si Don Bitong para isa katuparan ang maitim niyang binabalak sa iyo. Gagawin niya ang lahat para makuha ka. Sige po, Tata Islao. Pero komportable naman ho ako ngayon dahil alam kong nandyan kayo para protektahan ako. Salamat po. Tumango lamang ang matandang ermitanyong nakangiti, tanda ng pagtugon nito. Nang makabalik ang mga armadong kalalakihan sa mansyon, agad nilang ikinuwento sa Don ang mga nangyari. Natawa pero mas nanaig ang galit ni Don Bitong dahil hindi nila kasama si Badet na bumalik. Kaya naman para maibuhos ang galit nito, isa-isa niyang pinagsusuntok ang kanyang mga tauhan at nang kumalma na ito, ay muli niya silang inutusan. Total, baka wala kayong silbi at hindi maasahan sa pinagagawa ko sa inyo. Inunahan pa ang kaduwagan ninyo sa bultog yan. Gusto kong puntahan nyo at papuntahin dito si Abu Ikma. Sabihin nyo sa kanya
na may mahalaga akong sasabihin. Sige na, kumilos na kayo! Mas lalong nakaramdam ng takot ang mga kalalakihan dahil sa sumunod na ipinag-utos sa kanila ng mayamang amo. Pero hindi sila makatanggi dahil alam nila kung papaano ito magalit at baka hindi nila namalayan ay isa-isa na silang tumimbuwang sa lupa dahil sa tama ng bala sa ulo. Kaya mas kilabag sa kanilang kalooban, pinuntahan nila ang pinagkukutaan ni Abu Ikma para ipaalam dito ang imbitasyon ng kanilang amo. Madilim na ang paligid nang makarating sila roon, kaya mas lumakas lalo ang mga kabog sa kanilang dibdib. Pagdating nila roon, ay malalakas na alulong ang sumalubong sa kanila, samahan pa ng nakakakilabot na samyo ng hangin na dumampi sa kanilang mga mukha na may masangsang na amoy. Wala silang pamimilian kung hindi ang tumuloy at tatagan ng sarili. Agad naman silang hinarap ni Abu Ikma na para bang alam na nito ang kanilang pagpunta. Sinabi naman ng isa sa mga ito ang kanilang sadya, pero pagkatapos nilang masabi ang lahat, ay ngumiti ng nakakaloko ang matandang kausap nila, saka ito nagsalita. Salamat, pero pasensya na sa gagawin namin dahil gutom na kami. At kailangang maibsan ang aming uhaw sa dugo ng mga tao. Kung hindi nyo mamasamain, lalagasan namin kayo ng 3. Pero huwag kayong mag-alala, hindi namin kayo uubusin. Nakakahiya naman kay Dong Bitong. Ang mararamdaman naming pinakaduwag na 3 sa inyo ay siyang mapipili naming pantawid gutom. Ipagpaumanhin ninyo. Walang makakilos sa kinatatayuan ang mga kalalakihan. Bawat isa ay tagaktak ang pawis na pilit pinapakalma ang sarili para hindi sila ang makursunodahang makain hanggang sa isa-isa sa mga 3 lalaki ang sumigaw ng malakas. Alam na ng mga buhay sa kanila kung ano ang sinasapit ng mga sandaling yon ng kanilang mga kasama sa mga kaharap nilang mga aswang. Nang matapos sa masarap at masaganang hapunan, ay nagtawag si Abu Ikma ng 5 sa mga aswang para samahan siyang magpunta ng mansyon. Saka lamang nakahinga ng maluwag ang mga natirang mga tauhan ni Don Bitong nang makalabas sila at makalayo sa pugad ng mga aswang. Mga busog na kami mga kaibigan, kaya wag na kayong matakot. Kinakailangan lang talaga namin gawin yon para mapawi ang aming gutom. Napatango na lamang ang mga kalalakihan na nakatuon ang mga tingin sa daan at iniiwasan nilang mapatingin sa matanda at sa 5 kasama nito. Natatakot kasi sila kapag naiisip ang kalunos-lunos na sinapit ng kanilang 3 kasamahan na ginawang masarap na hapunan. Pagdating sa mansyon, ay kaagad na nagbatian ang magkaibigan. Ipinagbigay alam naman ni Abu Ikma kay Don Bitong ang ginawa nila ng kanyang mga kalahi sa iba nitong mga tauhan at kung ano ang kanilang dahilan kung bakit nila yon nagawa. Naintindihan naman yon ng mayamang lalaki na napahalakhak pa. Ayos lang yon. Alam ko namang yung mga wala na talagang mga silbi at dinadaga na sa dibdib ang kinain ninyo. Pero hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga ngayon ay ang ipag-uutos ko sa inyo. May koneksyon ito sa gaganapin ninyong pista at pag-aalay sa Panginoon ninyong si Lucifer ng dugo ng isang birheng dalaga. Ano naman ang magagawa namin sa bagay na yon, Don Bitong? Abu Ikma, isa sa mga katulong ko ay isang dalagang birhen. Siya ang balak ko sanang ibigay na alay sa inyo. Pero buhat na magbakasyon siya hindi na bumalik. Kung maaari sana'y sabahan ninyo ang aking mga tauhan na bumalik sa lugar nang nagngangalang si Badet at adalhin nyo siya dito maski sa sapilitang pamamaraan. Wala namang problema. Sabihan mo lang kung kailan sila lalakad at ipapasama ko sa kanila ang 5 kong mga kasama.
Kung maaari sana ngayon na. Hindi kasi pwedeng magsayang ng oras, baka mawala pa ang ating alay. Isa pa'y, hindi pwedeng may maunang umangkin sa katawan ng babaeng yun. Ako lamang ang dapat na makinabang sa kanyang pagkababae. Ay, napakatuso mo talaga, Don Bitong. Napakalibog mo pa. Pero sige, nasa sayo ang katapatan ng aming lahi. Mga kasama, kung ano man ang ipag-uutos sa inyo ni Don Bitong, ay nararapat lamang na sundin ninyo. Dahil sa kanya nanggagaling ang supply ng ating mga pagkaing mga aswang. Maliwanag ba? Magalang namang sumagot ang 5 mga aswang at sa utos ng mayamang Don ay kumilos na ang mga ito. Nakahinga naman ng maluwag ang mga armadong kalalakihan nang sabihan ni Abu Ikma ang mga 5 mga aswang na huwag nilang kantihin ang mga tauhan ni Don Bitong. Tumango naman ang mga ito kaya naging komportable silang nagsama-sama sa iisang sasakyan. Pagdating nila sa lugar ay kaagad na nasagap ng mga aswang ang kakaibang presensya sa buong paligid ng bahay. Naalarma naman si Tata Islaw dahil sa naramdaman. Nalintikan na! Bakit po? Anong nangyayari, Tata Islaw? May mga aswang sa labas at mukhang tauhan sila ni Abu Ikma. Badet, Berting, kunin ninyo ang benditadong kwintas na ito na may palawit na isang pangil ng bawang. Makakatulong yan para hindi nila kayo malapitan. Manatili lamang kayo dito sa loob ng bahay at ako ang lalabas. Ako ang haharap sa kanila. Sa narinig ng mag-ama ay para silang napako pareho sa kanilang kinatatayuan. Hindi kasi nila lubos na maisip na may mga aswang nga na talagang nabubuhay dito sa mundo. Hindi pa kasi sila nakakakita ni minsan sa kanilang buhay ng ganong klaseng nilalang. Paglabas ni Tata Islaw ng bahay ay halata sa mga 5 lalaking aswang ang pagkagulat. Napaatras ng bahagya ang mga ito at napatingin sa mga armadong lalaki na walang reaksyon dahil sa hindi nila nakikita ang matandang manunugis. Maligayang araw sa inyo mga kaibigan. Kay tagal nating hindi nagkita. Kumusta na pala ang pinuno ninyong si Abu Ikma? Buhay pa ba siya? Kung buhay pa baka sa susunod naming pagkikita ay hindi na siya swertehin pa. Ano nga pala ang sadya ninyo at naparito kayo? Isa sa mga lalaking aswang ang sumagot. Sinabi nito na ang dalagang nagngangalang Badet ang kanilang pakay. Naguguluhan naman ang mga tauhan ni Don Bitong kung sino ang kinakausap ng kanilang kasamahang aswang. Si Badet. Hulaan ko. Ay pinapasundo siya ni Don Bitong, hindi ba? Pasensya na. Pero hindi ko siya maaaring ibigay sa inyo. Manyakis ang amo ninyong yon at malalagay lamang sa panganib ang buhay ng dalaga. Kaya kung ako sa inyo, umalis na lamang kayo at huwag nang magpumilit pa habang may pasensya pa akong natitira. Pero hindi makapapayag ang 5 mga aswang na wala silang gawin. Isa-isa nilang tinignan ng masama ang kanilang armadong kasama. Walang ano-ano'y sapilitan nilang kinagat ang mga ito sa leeg at makalipas ang ilang minuto ay matagumpay nilang dayanggaw ang mga ito. Saka pa lamang isa-isang nagsisakayan ang 5 mga aswang na kampon ni Abu Ikma nang mag-umpisang magwala ang mga armadong lalaking naging ganap na mga aswang na mababangis. Nakikita na rin ng mga ito ang armadong ermitanyo na nakatayo sa harap ng pintuan ng bahay. Pagkaharurot ng sasakyan, yun na din ang oras na gumawa ng pagsugod ang mga nayanggaw laban kay Tata Islaw. Mga tuso talaga ang mga aswang na ito. Nag-iwan pa talaga sila ng sakit sa ulo bago umalis. Mga tauhan talaga ni Abu Ikma. Kaparehas niyang pasaway. Ay, nako! Inihanda ng matanda ang sandata nitong tungkod.
Hindi lang yon pangkaraniwang tungkod lamang dahil gawa ito sa buto ng engkantadong elepante na namanan pa niya sa kanyang mga magulang. Kapag naihahampas ni Tata Islaw ang kanyang tungkod sa mga nakalabang mga kampon ng kadiliman, ay para rin silang tinamaan ng malakas na sipa na katumbas ng 10 elepante dahil sa pambihira nitong lakas. Kapag walang tibay ang pangangatawan na makakasalo ng tungkod, ay tiyak na kamatayan ang kaagad na sasapitin. Parang masarap na pagkaing nakahain ang matanda sa mga bagong yanggaw na kalalakihan. Naglalaway pa ang mga itong sumusugod, pero dahil sa mga aswang na sila, ay hindi na nagdalawang isip pa na paslangin ni Tata Islaw ang mga ito. Pasensya na, pero mga aswang na kayo at mas dobleng peligro na ang dulot ninyo sa mga tao. Kaya kailangan nyo ng mamahinga ng habang buhay. Isa-isang bumagsak ang mga kalalakihang aswang sa lupa. Tigi-isang hampas lamang ng tungkod ni Tata Islaw ang kanilang natanggap, pero sapat na para panawan sila ng buhay. Durog-durog ang kanilang mga buto at mga lamang loob. Lamog din ang kanilang katawan na tinamaan ng tungkod at nagiiwan pa ng malaking latay. Nakanganga naman si Badet na nasa harapan pala ng pintuan, nanonood sa mga nangyayaring labanan. Sobrang humanga ang dalaga sa ipinamalas na kakayahan ni Tata Islaw. Maski matanda na kasi ito, ay nagagawa pa niyang makipagsabayan sa mga nilalang na kinakatakutan ng mga tao, ang mga aswang. Grabe, Tata Islaw. Nagawa mong talunin ng mga aswang na yan na walang kahirap-hirap. Na hindi ka man lang pinagpawisan eh. Grabe, hindi ko inaasahan na ganyan ka pala talaga kalakas. Huwag ka munang masyadong bumilib dyan, Badet. Mga mahihinang aswang pa lamang ang mga ito at hindi puro dahil mga nayanggaw lamang sila. Mas malalakas ang mga tunay na aswang kumpara sa mga yan, lalong-lalo na ang pinuno nilang si Abo Ikma. Nanuot ng bigla ang noo ng dalaga dahil sa narinig na pangalan, dahil tila pamilyar ito sa kanyang pandinig. Abo Ikma po ba kanyo, Tata Islaw? Parang narinig ko na ang pangalang yan kay Don Bito nga. Pero hindi madalas. At sa mga tauhang lalaki lamang niya ito sinasabi. Aksidente nang narinig ko nang mapadaan ako sa sala papuntang kusina. Kung ganon, tama ang aking hinala na may ugnayan silang dalawa. Kaya mas lalong dapat kitang itago. Kung maaari ay dalhin muna natin ang iyong ama sa ligtas na kamag-anak nyo o kinalaman lang. Hindi natin siya pwedeng isama dahil hindi siya kasali sa proteksyon ng aking gintong medalyon. Sa iyo lamang ito nakaprotekta. Sumang-ayon naman si Badet sa gustong mangyari ng matandang ermitanyo. Kanilang dinala ang kanyang ama sa isa nilang kamag-anak. Pagkatapos ay inumpisahan nilang akyatin ang isang bundok kung saan sila di umano magtatago. Pagkarating naman ng 5 aswang sa mansyon, ay kaagad nilang ikinuwento ang mga kaganapan, pati na ang pagyayanggaw nila sa mga tauhan ni Don Bitong. Nagngit-ngit ang kalooban ni Abo Ikma sa galit nang marinig ang sinabi ng kanyang mga tauhan tungkol sa matandang ermitanyo na may tangan na gintong medalyon. Ang ipinagtataka lamang niya ay kung bakit matanda at hindi binata ang nakasuot ng nasabing anting-anting. Ano ba talaga ang nangyayari, Abo Ikma? At parang masyadong malakas ang matandang sinasabi ng iyong mga tauhang aswang dahil hindi nila ito nilabanan. Pagkos niyanggaw nila ang aking mga tauhan para silang lumaban. At anong gintong medalyon? Ano ang kakayahang bumabalot sa bagay na yon? Hindi ko alam. Pero bakit parang may mali? Isang makisig na binatang nagngangalang Isagani ang tanging may gintong medalyon dito sa buong mundo. Kaya paano ito napunta sa isang matandang ermitanyo? Isa pa'y, ayon sa aking mga kasamahan, ay kilala sila nito. Lalong-lalo na ako na para bang nagkaharap na kami simulat sa bulpa lamang. Tungkol naman sa tinatanong mo, Don Bitong, ang kakayahan ng gintong medalyong yon
ay walang katumbas na halaga. Ang abilidad na nakapaloob doon ay kayang ubusin ang lahi naming mga aswang. Sa katunayan ay kamuntikan na ako mamatay noon dahil sa gintong medalyong yon. Mabuti na lamang at nakatakas ako at naipagamot kaagad ang aking mga sugat sa mga albularyong aswang sa aming lugar. Don Bitong, mukhang malalagay tayo ngayon sa isang malaking suliranin. Kaya habang maaga pa'y unahan na natin sila bago pa makapaghanda ang mga yon. Kung anong nararapat ay siyang gagawin natin, Abu Ikma. At sa lalong madaling panahon ay dapat na tayong kumilos bago pa mahuli ang lahat. Hindi ako makapapayag na hindi mapasa akin si Badet. Pag-aari ko siya. Kaya kung sino mang humadlang ay igawad ng kamatayan. Kung ganon, ipunin mo ang lahat ng iyong mga tauhan at tatawagin ko naman mula sa labas ang aking mga nasasakupan. Ngayong araw na ito din mismo ay kikilos na tayo. Mabilis na ginawa ng dalawang matandang amo ang kanilang dapat na gawin. Dumating naman ang hindi bababa sa 50 tauhan ni Don Bitong na puro armado ng baril. Pinulong niya ang mga ito sa kanilang delikadong gagawin at kapag nagtagumpay silang makuha ang dalagang si Badet, ay pinangakuan niya ang mga ito na dodoblehin ang kanilang mga sahod. Dahil doon ay sumang-ayon naman ang lahat sa sinabi ng mayaman nilang amo. Sa harap naman ng mansyon, sumingasing ng napakatinis si Abu Ikma. Maya-maya lamang ay nagsidatingan na ang mga iba't ibang klase ng mga aswang na may kakayahang tumakbo ng mabilis at lumipad ng mataas. Marami rin ang kanilang bilang at napuno ang buong paligid ng mansyon ng masamang enerhiya. Kaya ang mga babaeng katulong sa kusina at abalang nagtatrabaho ay hindi maiwasan ang kilabutan, pati na sina Don Bitong at ng kanyang mga tauhan. Kaya naman sumunod na ding lumabas ang mga ito para tignan ang mga kakampi nilang mga aswang na tinawag ni Abu Ikma. Salamat at dumating kayong lahat. May mahalaga kasi tayong misyon na dapat gawin. Nandito nang muli ang manunugis na may hawak ng gintong medalyon na pumaslang sa ating mga ibang kalahi. Kailangan na nating magiganti at kapag nagtagumpay tayong mapatay siya, malaya na tayong gumala maski saan nating gustuhin dahil wala nang hahadlang sa ating paghahari sa sanlibutan. Lahat ay umalulong tanda ng kanilang pagsang-ayon. Nairita naman ang Don sa sinasabi ng matandang aswang na tila ba gusto siya nitong lamangan sa kapangyarihan. Teka Abu Ikma, mukha yatang hindi tayo nagkakaintindihan nito Gusto niyong pagharian ng sanlibutan, tama ba? E di, kayo ang magiging hari. Ganun ba ang ibig mo sabihin? Tama ka, Don Bitong. Hindi ka nagkakamali sa iyong narinig. Pero bago ka magalit ay, patapusin mo muna ako sa aking sasabihin. Paghaharian namin ng sanlibutan. Pero ikaw naman ang kikilalaning Diyos ng lahat dahil sa amin. Lalong-lalo na kapag napasayo ang gintong medalyon. Wala nang mas lalakas pa sayo. Kapag nangyari yon, Don Bitong, wala na! Napahimas naman sa baba ang gahamang lalaki. May punto kasi ang matandang aswang sa sinabi nito at dahil sa pagkasabik na makuha ang medalyong ginto, kumilos na sila kaagad para isakatuparan ang mga naging plano nila. Nakarating na din sina Tata Islaw at Badet sa tuktok ng bundok na kanilang inakyat. Hingal na hingal ang dalaga samantalang hindi man lamang makitaan ng pagod ang matandang ermitanyo. Sigurado po ba kayong ligtas na tayo sa lugar na ito, Tata Islaw? At hindi nila tayo matutuntun ng mga aswang at alagad ni Don Bitong? Hindi, Badet. Mali ka. Dito natin tatapusin ang kanilang kasamaan. Tutuldukan na natin ang pagsabog nila ng karahasan sa mga tao. Sa tulong mo'y iisa-isahin ko silang ibabaon sa lupa, maski buhay ko pa ang maging kapalit.
Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan, Tata Islao. Alam ko pong hindi tayo pababayaan ng Diyos na mapahamak. Magdasal lamang tayo, Tata Islao. Pero, maiba po ako. Paano nila malalaman na nandito tayo sa itaas ng bundok? Ipinapaubaya ko na sa Diyos ang lahat, Badet. Tungkol naman sa kung paano nila tayo pupuntahan dito. Sa pamamagitan ng orasyong alam ko, ang palipad hangin. Ipapadala ko ang aking hamon sa pinuno ng mga aswang, si Abu Ikma. Hindi na nagsalita pa si Badet. Bagkus naghanap ito ng mapagpapahingaan. May isang puno naman siyang nakita na malago ang mga dahon, kaya doon siya nagpunta. May mga baon din silang mga prutas, at paglapag niya sa mga ito sa inilatag niyang sapin, niyaya na nito si Tata Islao para kumain. Nang mabusog ay hindi na malayan ng dalaga ang nakatulog. Inumpisahan na rin ni Tata Islao ang mag-usal ng orasyon para sa palipad hangin. Agad naman itong nasagap ni Abu Ikma, kaya itinigil nila ang paghahalughog sa mga kabahayang malapit sa tirahan ni Badet at Mang Berting. Mabuti na lamang at napaaga ang pag-orasyon ni Tata Islao, kaya hindi na nahalughog pa ng mga tauhan ni Don Bitong ang susunod na bahay kung saan nakatago si Mang Berting. Don Bitong, patigilin mo ang iyong mga tauhan sa paghahanap dahil may imbitasyon akong natanggap mula sa matandang may hawak ng gintong medalyon sa pamamagitan ng palipad hangin. Nasa itaas sila ng bundok na yon. Kasama niya si Badet, at kapag hindi daw tayo magmadaling umakyat roon, ay baka ano pa ang magawa nito sa dalaga at baka mawala na ang pagkaberhen niya. Hindi maaari. Ako dapat ang makauna kay Badet. Ako lang. Kaya ano pang tinutungangan natin dito? Kilos na! Tinungo nila ang daan paakyat ng bundok. Sa bukana pa lang ay nahirapan na ang pangkat ni Don Bitong, samantalang ang mga aswang naman ay baliwala lamang sa kanila ang paglalakbay na yun. Gising na rin si Badet nang matapos ang matandang manunugis sa kanyang ginawa. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama, ay hindi maiwasan ng dalaga ang mapahanga kay Tata Islao. Hindi lamang sa kakayahan nito makipaglaban, kung hindi dahil na rin sa kakisigan ng katawan nito. At maski halos natatabunan ng mahabang puting balbas at bigote ang mukha at maski maedad, ay banaag pa rin ni Badet ang kagwapuhan ng matanda. Ang nararamdamang yun ng dalaga ay mas lalong umuuspong habang tumatagal. May mga pagkakataong napapatitig pa siya na tila ba kinikilig habang kaharap niya si Tata Islao. 3 oras naman ang iginugol ng dalawang pangkat sa pag-akyat ng bundok, at pagkarating nila doon ay nadatnan nilang nakatayo lamang ang matandang ermitanyo at ang dalagang si Badet ay nasa ilalim ng puno nakaupo. Maligayang pagdating at maraming salamat sa pagtanggap ng aking imbitasyon. Hindi kasi pwedeng maunahan mo ako kay Badet eh. Ikaw naman, Badet, halika na. Sumama ka na sa akin ng mahinahon kung ayaw mong patayin namin sa harapan mo ang matandang ito. Don Bitong, sa kabutihan at katapatan kong nanilbihan sa inyo, ay nagawa mo pa pala akong pagplanuhan ng masama. Kaya bakit ako sasama sa inyo? Para ko na rin inilagay sa hukay ang aking kaluluwa kung papayag ako sa gusto mo. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo, Badet. Wala pa akong ginusto na hindi nakuha. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, mapapasa akin ang iyong dangal. Ikinalulungkot ko, pero bago niyo masalin, maski kuko ni Badet, ay dadaan muna kayo sa akin. Alam kong may pinaplano kang iba, matandang ermitanyo. Pero sino ka nga bang talaga? At bakit mo ko kilala? Paanong napunta sa iyo ang gintong medalyon na yan? Ang totoo niyan, Abu Ikma, ako si Sagani, ang binatang manunugis na buntik ng tumapos sa iyong buhay. Nanlaki ang mga mata ng matandang aswang sa narinig. Hindi naman inaasahan ni Don Bitong ang reaksyon yon ng kaibigan niyang aswang. Ay, ano ka ba, Abu Ikma?
Naduduwag ka ba sa matandang yan? Pwes, ako hindi. Aagawin ko sa kanya ang gintong medalyon na sinasabi mo. Mga tauhan, paslangin ang gusgusing matandang yan. Bistain ng balang kanyang katawan. Don Pitong, wag! Patigilin mo sila kung ayaw ninyong maubos. Pero huli na, dahil nagpakawala na ng bala ang mga armadong kalalakihan. Sa sumunod na nangyari ay hindi nila maipaliwanag ang mga kaganapan, lalong-lalo na si Don Pitong nang isa-isang tumumba ang kanyang mga tauhan. Bumabalik kasi sa mga ito ang mga balang kanilang pinakawalan at ang mga ito rin ang tila kumitil sa kanilang mga buhay. Mga kawawang tao, biktima rin sila ng kasakiman ng isang taong ganid sa kapangyarihan at walang puso. Pero kasalanan din nila dahil nagpaalipin sila dahil sa pera. Ngayon, Abu Ikma, wala na ang mga insektong istorbo. Kayong mga aswang na lamang ang natitirang buhay at ang Don Pitong na yan nasaksakan ng libog. Pero wala nang silbi dahil lumpo na dahil sa mga tama ng baril sa magkabilaan niyang hita. Ano? Umpisa na ba natin ang tunay na laban? Sige, pero sinusiguro kong hindi na mauulit ang dating nangyari dahil matanda ka na at hindi na binata. Ikaw naman ngayon ang ilalagay ko sa bingit ng kamatayan. Mga lakad ko, sugurin ang matandang yan. Gaya ng dati, ay ang tungkod ni Tata Islao ang ginamit niyang panghataw sa mga sumusugod na mga aswang. Hindi na nakaulit na umaatake ang mga ito kapag nahahambalos na sila ng matanda dahil kaagad silang binabawian ng buhay. Tila ba napakadali lamang para kay Tata Islao ang patayin ang mga aswang hanggang sa si Abu Ikma na lamang ang natitira sa mga ito. Tata Islao, mag-iingat ka! Tumango lamang ang matanda at paglingon niyang muli kay Abu Ikma ay nasa harapan na niya ito. Akma pa sana siyang iilag sa ginawang pag-atake sa kanya ng matandang aswang. Subalit huli na dahil bumaon na sa magkabilaan niyang balikat ang matatalas nitong kuko. Ah! Tata Islao! Ano, Isagani? Kaya mo pa ba? Sabi ko naman sa'yo, matanda ka na at hindi mo na ako kakayanin sa laban. Kaya hetong sa'yo! Isang malakas na sipa ang muling natanggap ng matandang ermitanyo, kaya tumilapon ito at bumagsak sa harapan ni Badet. Nagsusuka na rin siya ng dugo at nanlalabo na ang mga mata dahil sa mga pinsala sa katawan. Nagsimulang humagulgol ang dalaga dahil sa labis na awa nito sa matanda. Tata Islao, lumaban ka! Huwag mo kong iwan! Tumayo ka at idilat ang iyong mga mata! Tuparin mo ang pangako mong puprotektahan mo ako sa anumang panganib! Tata Islao, gumising ka! Mahal kita! Sa pagbuhos ng mga luha ni Badet, ay nagsibagsakan na ang mga ito sa sugat ng matandang ermitanyo. Hindi rin namalayan ng dalaga na hinilikan niya sa labi si Tata Islao dahil sa bugso ng damdamin. Maya-maya pa, nilukob ng makinang naliwanag ang buong katawan ng matandang ermitanyo hanggang sa unti-unti itong nagbago ng katauhan bilang isang binatang makisig. Isagani! Ikaw nga talaga ang matandang yon! Pero papaanong nangyari yon? Tumayo muna ang binatang makisig na si Isagani at pinagpag ang katawan. Pagkatapos ay isinunod niyang itinayo ang dalagang si Badet. Sandali, diyan ka muna Badet ha. May tatapusin lang ako laban. Hoy! Abu Ikma! Dahil sa pagsumpa sa akin ng sarili kong gintong medalyon, ay kaya naudlot noon na pagpatay ko sa iyo. Ginawa ko nitong matanda dahil sa kapilyuhan ko sa mga babae at iniluwa ko nito sa ibang lugar. Ngayong nagbalik na ang tunay kong katauhan dahil sa tulong ni Badet, ngayon natin umpisahan ang tunay na laban. Kaya pala bigla kang nawala. Pero wala akong pakialam. Maski nagbalik ka na sa dati mong anyo,
Tatalunin pa rin kita at iaalay ko ang dalagang yan sa aking Panginoon! Muling naglaban ang dalawa. Mas dumoble naman ang liksi sa paggalaw ng binatang manunugis, kaya hindi ito masabayan ng matandang aswang. Hanggang sa nakakuha ito ng magandang tiyempo at walang pagdadalawang isip na pinugutan niya ng ulo si Abu Ikma. Sa mga nasaksihan, nabaliw naman si Don Bitong. Pinilit itong tumayo habang humahalakhak, subalit kaagad din siyang natumba at nagpagulong-gulong ito sa matarik na bahagi sa itaas ng bundok, at yun na ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Pagkalapit ni Isagani sa dalagang si Badet, ay nagpasalamat ito ng buong puso. Hindi na din hinayaan ng dalaga ang mahaba nilang diskusyon. Pinutol niya ang usapan sa pamamagitan ng matamis na paghalik niya sa binata. Bumaba sila ng bundok at ikinuwento ang lahat kay Mang Berting ang buong pangyayari. Tanggap naman ng lalaki na maging manugang si Isagani na dating isang matandang ermitanyong manunugis na nagligtas sa kanilang mga buhay. Wakas.